Epekto pa rin ng ating habagat magpapaulan sa kalurang bahagi pa rin ng bansa. At dulot naman ng ating intertropical convergence na medyo numipis, magdudulot pa rin mga ilang isolated rain showers sa parting Mindanao. Eastern Visayas at eastern part ng Southern Luzon, makakaranas din ng pag-ulan bunsod din ng umiiral pa rin na monsoon trough. At dating 96W, nag-dissipate na kaninang madaling araw. At panibago na namang invest na si 98W na mataan sa silangan ng ating bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magsasanib ba sila ni 97W or malulusaw din si 97 at papalit si 98W? Ating alamin. At isang malakas sa magnitude 6.3 or 6.1 care of P-Box nagpayanig sa Sarangani, Davao Occidental. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 28, 2025. Ang oras sa ating prospect may mga ay alas 10:31 na o 32 na ng umaga. Asahan pa rin ang mga pagkulog at pagkilat ng umiiral dahil sa ating dalawang weather systems. Itong si ITCC, di sa may bandang Mindanao, medyo numipis siya dahil medyo sumasabay muna siya sa monsoon trap dito na nagtatabes patungo sa may bandang hilaga bahagi ng ating bansa sa Luzon. So dahil medyo sumasabay siya dahil sa malakas po yung daloy ng yung southeasterly surface wind flow na tinatawag o yung southeasterly environmental steering environment niya. O pwede na rin natin tawaging surface wind flow. Malakas yung daloy niya kaya medyo malakas po yung envelope dito, yung salubungan dito ng yung pinaka-convergence zone, natutulak siya kaya nagbubunsod po ng malawak na monsoon trap dito. Nagkakaroon tuloy ng parang monsoon trap dito dahil nagkakaroon ng parang jet stream sa pinaka-horizontal niya. So imaginein mo yung parang tubig na umaagos ng diretso and then pag hinawi mo siya, paparallel yung tubig, magkakaroon siya ng parang vertical line. Tapos magkakaroon siya ng parang wave na sasalubungin nung dumadaloy na tubig na diretso. Yun yung tinatawag na pinaka steering line o steering environment. O yung parang pinaka horizontal wind shear niya. Yun, parang ganun po. Dahil yung hangin kasi pag nagsalpukan kasi yan, nagkakaroon ng parang lukot, bumabaluktot. Tuturo natin sa inyo yan mga folks sa satellite imagery para mas maintindihan nyo ano yung magiging hitsura niya kapag masyadong malakas yung horizontal wind velocity niya o yung horizontal wind flow, then sumasalpok siya sa may parang hangin na kumikilos mula sa timog kanluran. And then bumabypass siya pa northeast, then sasalpukin siya ng parang horizontal wind flow. Yun. Kaya nagkakaroon ng parang shear line siya o yung tinatawag nga natin na monsoon trough tuloy dyan sa pagitan na yan. So ituturo natin yan maya para mas maintindihan ninyo mga folks. Sa ngayon, nilagay muna nating panahon at bukod sa may mga lightning strikes na pong nadedetect ang aking lightning detection system na may total 128 base sa animation. Pero kung sisilipin natin yung pinaka-actual real-time na lightning detection natin ay nasa outer 310 lightning strokes na po ito. Yan. At most especially ay may mga pagkulog at pagkilag na umiiral dito sa hilagang bahagi ng Luzon dahil nga po sa umiiral at malakas ang concentration ng monsoon trough dito. Yan. Nandito yung parte ng monsoon trough. Yan. Yung monsoon trough na yan ay magkakaroon ng series of localized thunderstorms, mga pag-ulan at kasabay ng bugso po ng hangin dyan. Yan. Nagsusweeping yan pataas. Ayan. Nag-refresh na po. Umabot na sa 483 total lightning strikes, kasama na po yung more than 100 plus minutes ago. Yan. So, yung mga latest natin at least within or less 20 minutes ago, ito yung mga nagpa-flash niya to. Ito yung pinaka-latest niya. Yan. Yung makikita nyo nagpa-flash niya yan. Yan yung pinaka-latest at makikita natin ay sa may bandang Isim, Nolo, Luzon po ito umiiral. So, kung do-double check natin gamit ang ating satellite imagery ng NOAA, makikita ang
salpukan na ito ng mga kaulapan at trough cluster na nagdudulot po ng mga localized thunderstorms. At makikita ninyo po, ayan o, see, nakita niyo yung resulta, nagkaroon ng parang shear line dito, ayan o, yan, yung parang shear line na yan. Malakas po yung jet stream ng hangin sa kanya pa horizontal, ayan, sumasalpok siya ngayon dito sa may parang yung parang pinaka southwesterly trade winds yan. Then bumabalanda siya, bumabangga rito, nagkakaroon ng parang steering environment dyan. Kaya yung mga nabubuong low pressure area dito sa pagitan yan ay nagkakaroon ng parang development, pero pigang-piga po siya kasi nga natutulak nitong malakas na hangin nito sa may bandang silangan niya. Kaya kung makikita niyo yung galaw ng actual satellite imagery, pigang-piga po yung pagitan ng monsoon trap dito. Yan o. So nagkakaroon ng monsoon trap dito na nagbubunsod po ng series ng mga low pressure systems. Yan, may mga pagkulan, may pagkulog at pagkilat po na umiiral. So ang kitang-kita naman po sa satellite imagery. Yan, yung behavior ng kaulapan kapag sobrang lakas po nung kanyang horizontal wind flow dito. Yan. Para sa mas detalye, makikita niyo yung actual na horizontal wind flow, papaano yung galaw sa kanya. Ayan, no? Kitang-kita po yung hangin na ayan, no? Kumikilos pa kanluran. And then yung ulap naman dito na may kasabay na hangin, bumabangga sa kanya. Then nangyayari, nagsasalpukan sila dito. Ang resulta tuloy, series of surface trap dito at napakataas na gloomy na kaulapan na may dala nga pong malawakang pag-ulan. Kasi syempre, ang hangin na dito, yung may mga easterly trade wind kasi dyan, mainit na hangin yan. Then, sasalpukin mo ba naman yung pinaka-southwesterlies dito, yung malamig na, medyo malamig na hangin, ang resulta, siyempre, water moisture at mga ulan. At dahil sa very massive po yung mga kaulapan na yan, alam na natin mangyayari, may nagkakaroon ng mga low pressure systems, which is tatalakayin natin mamaya na nagkaroon na nga tayo ng bagong low pressure area nga po. Ano, may nagkakaroon ng parang circulation dyan. Pero mapapansin nyo, halos pigang-piga yung ikot niya. Kasi malakas yung tulak sa kanya ng hangin dito sa may bandang Eastern Pacific natin. So, ganyan na nangyayari. Kaya dito sa atin sa extreme Northern Luzon, maulap, very gloomy at mga pagkulog at pagkidlat. At makikita nyo yung behavior ng kaulapan, no? Nagsasalpukan sila at hindi malaman saan ang galaw dahil yung hangin nga po sa may bandang dagat Pasipiko natin, malakas po yung daloy, kaya ganyan ang nangyayari. Nagkakaroon tayo taloy ng malawakang monsoon trap kasabay nga po ng pigang-pigang low pressure systems dito sa may bandang dagat Pasipiko natin sa silangan ng bansa natin. So may mga pagkulog at pagkilat tayo at nasa 496 outer lightning strikes na po ito. Pero malapit sa kalupaan or inner, 395 lightning strikes na po. So, pinaliwanag ko na sa inyo maigi kasi marami kasi sa mga kababayan natin. Kaya, pagpasensya nyo na po kung talagang mahaba at detail per detail po ako nagre-report. Kaya mababa lamang yung engagement ko sa YouTube channel kasi nga po ay mahaba ang aking report. Ang gusto ko lang naman dyan ay hindi naman yung monetary ang habol ko. Ang habol ko lamang, gusto ko mas maunawaan po ng ating mga kababayan yung halos eksaktong galaw ng ating weather systems. Kasi yung mga gusto lamang kasi ng kumita sa YouTube, iniiklian lang nila ang pag-report pero walang detalye masyado. Kaya karamihan natin mga kababayan hindi gaano naiintindihan o hindi pa masyado naiintindihan yung tamang galaw ng ating panahon. Bakit biglang nagbabago ito? So sa pamamagitan ng inyong lingkod ay pinapaliwanag natin, di bali nang umabot ng 1 oras, halos ang aking mga report araw-araw. Hindi naman po habol ko dyan ang kumita. Ang akin lamang, part ng hobby ko to at hilig ko naman po talaga. At part ng aking hobby lamang at part lang din na makapagbigay sa inyo ng kahit papano mas detalyeng report na hindi nagagawa ng mga ibang mga weather vloggers, lalo na sa mga official mga meteorologists natin. Pinapaikli lang nila yung hinahabol kasi nila yung parang limit ng pagpo-post sa YouTube para mahabol nila yung parang monetary time para kumita, ganun. So yun lamang at kaya mapapansin niyo mahaba. Kaya
sa mga gusto lamang na maikli ang report ay iniengganyo ko po kayo na wag sa akin sumubaybay kasi asahan nyo po umaabot talaga ng halos minsan 1 oras ang aking pagbabalita. Sa atin namang lagay naman ng pag-ulan, makikita sa ating Doppler radar imagery, may mga ilang water vapor lamang tayo na umiiral dito at kanina nga pong madaling araw ay nagkaroon tayo ng mga mahihinang mga intermittent rain showers mula paggabi. So bago maghating gabi na naman, umulan na naman dito sa amin sa Caloocan hanggang madaling araw nga po. Ayun. So nakataas ang thunderstorm advisory sa Visayas area, courtesy of Pag-asa. Kasama na ang buong Antique, yan, Occidental Mindoro, Palawan, kasama na ang Negros Occidental hanggang dyan na yan sa may bandang Kulasi. So, kasama ang NCR na nakataas as of 10:10 AM po ito. So, expected natin ang associated na localized thunderstorms nitong maghapon po na within next 2 hours. May mga advisory na maaring sumunod pero expected within 12 hours ay nakataas po ang forecast niyan. So hindi nawawala pa rin ang ruled out na magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan sa gabi o madaling araw po yan. So malinaw po yan mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin at partly cloudy ang umiiral namin ngayon sa amin sa Caloocan at makikita ninyo ay despite na medyo may pagsikat ng araw, gloomy naman at overcast ang umiiral. Kaya makikita nyo medyo hazy ang paligid pa rin sa amin sa Caloocan ha. Sa lowest temperature na itala naka-weather station kaninang 3:45 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon 31.6 degrees Celsius lamang ang pinakamataas namin na air temperature kahapon ito ng umaga na nag-peak at 11:46 AM. Ibig sabihin lamang nito nasa around 42.7 degrees Celsius lamang ang aming heat index since kahapon. So mababa siya kung may tuturing. Kung titingnan natin sa heat index o forecast ng heat index ngayong araw mula sa amin sa Caloocan as of 8:59 AM sa aking weather station, 37.3 degrees Celsius na ang aming heat index under extreme caution. So tugma naman sa forecast na 37 degrees Celsius ay inaasahan na forecast ang posibleng abutin. Pero maaari pang mas higitan yan ha, na mas mataas sa magiging actual instrumentation reading ng heat index since forecast lang naman itong nandirito. At mula sa 37 degrees Celsius, aabot pa yan sa pinakamataas daw hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna daw ng hapon. So makikitang medyo mababa ang heat index sa amin sa Caloocan. Ayan, so at least hindi pumapalo ng at least 45 degrees Celsius kahit papano. So bahagya siyang mababa at kung titingnan naman natin sa ibang lugar sa bansa, mula bandang Lawag, Ilocos Norte, well, ay nasa 36 degrees Celsius po ang inyong heat index. Bahagyang mababa din. At hanggang 37 degrees Celsius lang ang pinakamataas na magiging heat index ninyo maghapon starting 11 o'clock. So, medyo mababa rin. Expected, medyo makulimlim siguro kayo dyan at nakakaranas ng mga kalat-kat na pag-ulan siguro. Sa bandang Tugigaraw naman, inaasahan 38 degrees Celsius po, extreme caution, pero papalo daw ito sa 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo magiging mas humid ang panahon ninyo dyan sa may bandang Tugigaraw. Sa Santiago, Isabela naman, 37 degrees Celsius ang extreme caution, heat index forecast sa inyo dyan. At papalo din yan hanggang 43 degrees Celsius, kapareho ni Tugigaraw mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, tila magiging mas maalinsangan pa rin sa inyo or mataas ang hot humid sa inyong lugar dyan despite na may mga localized thunderstorms na mataas ang forecast. Sa Pangasinan naman, sa Dagupan, ang heat index forecast sa inyo dyan, 39 degrees Celsius. So, bahagya ring mababa. Pinakamataas na hanggang 41 degrees Celsius mamayang 11 o'clock ng umaga. So, medyo mababa rin yung heat index sa inyo. Sa Santa Luzon naman sa Tarlac, 37 degrees Celsius din ang inyong heat index at papalo ito hanggang 39 degrees Celsius lamang ngayong 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So medyo bahagyang mababa rin ang heat index natin dyan sa Central Luzon. So mapapansin natin ang parte pa rin ng extreme Northern Luzon sa may bandang Tugigaraw o bandang Cagayan Valley pa rin ang may pinaka mainit na temperatura expected dyan despite na may mga isolated rain showers ang nakataas ang forecast. Sa bandang Batangas City naman, nasa ang heat index sa inyo dyan, nasa 39 degrees Celsius. Papalo hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 o'clock yan ng tanghaling tapat. So, bahagyang mataas ng konti.
Pero medyo kaya ng katawan pa rin natin yan kahit papaano. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman ay nasa 36 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo ito hanggang 38 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So medyo mababa rin na may kukonsidera ang inyong heat index forecast ngayon dyan. So well, dahil nga po mas makakaranas tayo ng medyo maulan na maghapon. At kalat-kalat po ito at isolated rain showers. Bunsod nga po ng ating habagat at yung isang weather systems natin sa silangan. Bandang Cebu naman, ang inyong heat index dyan nasa around 41 degrees Celsius. Pero mukhang mas papalo ito sa mas maalinsangan na 44 degrees Celsius mamayang alauna po yan. So mukhang magiging maaraw at mas maalinsangan sa parte po ng Central Visayas o sa Cebu. So iwasan po magbilad sa tinding sikat ng araw at wag masyadong magpa-dehydrate at uminom ng maraming tubig. So mukhang magkakaroon lamang ng mga manakanakang isolated rain showers sa inyo kung sakali dahil mataas po ang magiging heat index sa inyo. Dito naman sa may bandang Mindanao, nanatiling mababa ang inyong heat index so wala tayong magiging problema sa may bandang bahagi ng Kamindanauan. Medyo mataas ang heat index sa Central Visayas at Extreme Northern Luzon ngayong araw base dito sa ating latest heat index forecast. Pero kung itatabi naman natin sa peaks extremes in past 24 hours, nangunguna nga ang Tugigaraw sa may pinakamainit pa rin na air temperature na pumapalo sa 36.5 degrees Celsius. Ang grabing init pa rin dyan sa kanila despite na may mga localized thunderstorm sa hapon. Sa mababang temperatura naman sa Baguio, stationary lang palagi at 17 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa at sa Iloilo naman ang Masbate pa rin nakaranas ng 77.5 mm na total rainfall. So ingat pa rin po sa mga potentially na mga pagbaha at nagkaroon na nga daw ng balita na may pagguho ng lupa sa ilang bahagi dyan sa Katimugan. So ingat po sa mga kababayan natin lalo na't mataas pa rin ang forecast natin na uulanin hanggang this coming last weekdays. So nitong weekend po, Sabado hanggang bukas ng Linggo, partially pa rin na magiging maulap at asahan pa rin daw ang mga kalat-kalat na pag-ulan at overcast. Base sa ating 3-day forecast and storm prediction. So take note yan ha. Hindi lamang sa Metro Manila ang aasahan natin na may mga isolated rain showers sa hapon, sa gabi o madaling araw. Pero sa amin sa Caloocan, nakaranas kami ng pag-ulan kahapon, 39.6 mm na total rainfall at ngayong umaga o ngayong araw, so far nasa 1.2 mm na ang total rainfall. Nahati lamang yan sa total rainfall kahapon dahil pumatak na po ng alas 12 ng hating gabi. Kaya ang nakuha na lamang namin na supposed to be continuation yun kahapon mula sa 39.6 mm ay 1.2 mm na lamang ang total rainfall. So ibig sabihin lamang yan in past 7 days nasa 134.7 mm na po ang total rainfall namin at mukhang pinakamataas na ang recorded namin na average rainfall for June 480.3 mm na po ito. Lagpas-lagpas na ng mahigit 100 milimetro ang dami ng ulan na naibuo sa amin sa Caloocan. So ibig sabihin lamang mukhang ngayong taon nitong June ang may pinakamataas na average rainfall na itala namin sa Caloocan in past 6 to 7 years. So grabe ang naging pag-ulan ngayon despite na wala naman tayong La Nina. Neutral pa rin po yung ating CCPS pero naging grabe ang naging pag-ulan sa amin ngayong month of June ha. Hindi namin ini-expect ito. Yan. So June average na namin 357.9 mm. Tumaas na siya. So expected na mas tataas siya next year. Yung ina-expect namin na mga magiging average June rainfall na hahabulin. So dahil humigit siya na mahigit sa 100 mm. So madadagdagan niya next year. Kaya hindi maganda ang naging unang tag-ulan dito sa amin sa Caloocan. Sa atin namang outside humidity, 80%, mataas ang concentration, bumaba ito ng 93% since last hour. Alanganin ang localized thunderstorms sa 1,008 hectopascals po ang aming barometric pressure and steady ito since last hour. At kasalukayang maximum high tide po tayo ha. Yan o. So, double check natin kung sobrang taas pa rin ba yung sea level natin. Dahil kahapon kasi umabot ng 1.4 meters. Kaya yung iba sa probinsya ay nagsuspend daw ng klase sa sobrang taas po ng high tide kahapon. Which is nag-report naman po tayo. Ngayong araw, napakalalim din. 1.5 meters po ang ating high tide ngayon. So, malamang may magsususpend na naman ng klase. Sobrang lalim po nito ha. Halos
1.5 meters ang lalim. Kapag umulan ng malakas sa inyong lugar ng kasulukuyang oras na to na high tide, delikado po, malalim po, magiging baha nito ha. So, grabe ang taas ng ating sea level. So, ingat na naman po at kumari, refrain muna sa mga maliligo dahil delikadong maligo kapag kaganyang kataas ang ating sea level ha, sa mga pampang ha. Pero naman sa mga mangingisda, medyo advantage ito. Ingat na lamang sa bugso po ng hangin dulot ng gale force winds na mabilis makakapag-generate ito ng swelling o mataas na swelling ng alon. Kahit na wala tayo masyadong alon na nakataas ang forecast ha. So, in 2 days hanggang bukas po ng June 29 ay magiging mataas pa rin yung ating high tide ha. Grabe ang lalim. Kaya medyo delikado po ang maligo o pumalaot mag-isa ha. At sa mga inaasahang babahain, expected ninyo na malalalim po yung magiging baha dahil kapag ganitong oras at mataas ang high tide natin, ay expected napakalalim po o napakataas ng ating tubig baha niyan kapag kaganyang kagrabe kalakas ang ating high tide o sea level o yung pagtaas ng ating sea level. Grabe, 1.5 meters. So, exact 1:14 AM, magma-maximum high tide na po yan. So, eksakto 1.5 meters ang taas ng ating sea level. Masyado na pong delikado yan. Kaya, medyo take note po yan sa mga kababayan natin, lalo sa mga gilid sa pangpang ng karagatan natin sa bansa ha. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at tinasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At 8% na po yung illuminated natin. So, i-report na natin yung ating moonrise and moonset. Waxing crescent na po. Pero, kaka-moonrise pa lamang po niya at 37 degree elevation. So, kaka-moonrise pa lamang niya kaninang 8:07 AM. At mamayang gabi pa po ng 9:14 PM pa ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, inaasahang maulap ang ating maghapon pa rin. Well, as usual, localized thunderstorms pa rin ang iiral, lalo na sa gabi o madaling araw po yan kinabukasan. 84% ang chance na pag-ulan, 80 to 85% ngayong araw. Bukas ng Linggo, inaasahan din ang ganong panahon, same pa rin, stationary, at nasa 100% chance daw na uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius, and lowest temperature expected din nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang monsoon trough nito, yung malawakan na monsoon trough na magbubunsod po ng malawakan localized thunderstorms ha. Bagamat malayo, pero may mga iba na mag-aasahan po sa silangang bahagi ng Northern Luzon at bandang Southern Luzon at Eastern Visayas na magkakaroon po ng transitioning ng init at lamig dito sa pagitan ng Visayas at Southern Luzon. At dahil sa magkakaroon ng thermal transfer, magbubunsod po ng mga malawakan localized thunderstorms dito sa may bandang Southern Luzon, kasama na ang parte ng Mimaropa at Visayas area. Bagamat hindi naman lahat ay maaapektuhan masyado, doon lamang sa area na kung saan mas kalimitan kanlurang bahagi. Mula sa bahagi ng extreme Northern Luzon, makikita po ang malawakang mga kalat-kat na pag-ulan nito na may pagkilat at pagkulog sa may bandang Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng dulo ng Cagayan Valley, bandang Ilocos Region, kasama na ang bahagi ng kanluran ng Ilocos Region at bandang Ilocos Sur. Asahan ang gloomy na panahon pero medyo mas maaraw sa inyo dyan, lalo na dyan sa may bandang Kalinga, Apayao, Mountain Province hanggang Nueva Vizcaya. Medyo magiging mas maaraw kayo dyan. So medyo magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang mararamdaman ninyo o mataas na hot humid. Pero expected rin mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon na dahil nakataas po ang magiging forecast natin dyan ng mga kalat-karta pag-ulan. Lalo na sa kalurang bahagi nga po ng Ilocos Region, pababa na po yan ng bandang Pangasinan at Zambales. Malawakan po yung mga ilang kalat-karta mga pag-ulan at mga kaulapan. Mula sa Himawari Sat ng data feed ng Pag-asa, makikita po ang may mga ulap dito na may dalang ulan sa may bandang Isabela, kasama na ang bandang Aurora Region sa Kasiguran. Pababa na yan ang bandang Quezon Province hanggang bandang dito na sa may bandang Infanta Quezon, Gabaldon, kasama na hanggang Atimonan Quezon na po yan, all the way hanggang bahagi nga po ng Bicol Region. Bagamat nagmo-moderate ang ilang parte na yan, expected pa rin ng mga kalat-kata pag-ulan. Mula Ifugao, pababa ng bandang San Jose,
sakop ng Nueva Ecija at ilang bahagi sa Central Luzon, sa Tarlac. Bagamat medyo katamtaman ang lagay ng panahon pero partly tumusikaw ding iira. So expected pa rin pagdating ng hapon o gabi na magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated rain showers. Light to moderate rain showers ang magiging kalimitan natin yan. Kagaya na lamang kagabi. Mula dito sa may bandang Bulacan, kasama na ang Metro Manila and the rest ng Calabarzon area. Overcast and gloomy rin tayo. Expected din ng mga isolated at may mga localized thunderstorms tayong iiral pa rin pagsapit po ng hapon o gabi. Sa ngayon, medyo gloomy ang panahon natin at medyo hazy ha. Kabilang na ang parte nga po ng bandang Dasmariñas sa Cavite, kasama na ang bandang Tagaytay and the rest ng bandang Batangas area at Laguna. Ayan, oh. So medyo medyo magiging haze kayo dyan, bagamat medyo nagmo-moderate muna ang paligid ninyo dyan. Kabilang na ang Bicol region na medyo katamtaman pero asahan pa rin ang mga isolated rain showers. May mga ilang parte tumusikaw dito ang iiral, lalo na dyan sa dulo nga po na Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon. Expected din na magiging maulap ang Catanduanes Island and expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms and the rest ng Mimaropa area. Yan, magiging maulap at mga kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral, lalo na dito sa may bandang kaluran nga po ng Occidental Mindoro, especially bandang Abra de Ilog, Paluan, pababa na ng bandang Sablayan hanggang dyan sa may bandang San Jose. Kaya medyo mababa ang heat index ninyo dyan ngayong umaga. Magiging maulap din at maulan ang parte ng Baswaga o bandang Coron, Palawan at inaasahan din na magiging katamtaman na ngayon ang panahon at isolated rain showers ang iiral dito mula sa may bandang Dumaran, Araceli, San Vicente, pababa ng Puerto Princesa sa Palawan. Despite na katamtaman ang umiira sa may bandang Batarasa, Balabac at Kalayaan, Cupok Islands, hindi mawawala ang at least 55% chance na kayo iiralin ng mga pag-ulan. Bunsod pa rin ang umiiral natin na habagat o southwest monsoon pa rin. Na ang concentration dito sa may bandang kalurang bahagi nga po ng Metro Manila sa karagatan sa may bandang West Philippine Sea o Zambales area. Ayan, yung trough na ito ng dulot po ng southwest monsoon. Kaya expected na mas gloomy pa rin tayo sa parte ng Luzon dahil dyan. Wala na sa iba ng Visayas area ay makakaramdam din na maulap na himpapurin ang buong bahagi ng Samar region. Expected na mga light rain showers to some moderate at mga ilang moderate rain showers naman ang iiral dito sa may bandang Katwalogan, bandang west portions ng Samar, Calbayog, patawid na naman ng Tacloban sa hilagang parte ng Leyte o Northern Leyte. Magiging maulap at maulan ang parte ng Biliran kasama na ang Kalubian, San Isidro, pababa na ng bandang Ormoc po. Magdala po ng payong at ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha kung biglang malakas ang downpour ng ulan at huwag sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa. Gloomy rin ang parte ng Southern Leyte, so importante magdala po ng payong anytime. Magkakaroon po kayo ng mga himahin at katamtamang pag-ulan, lalo na dito sa may bandang San Francisco, San Ricardo po ha, Southern Leyte. Ingat po sa biglaang downpour ng ulan na may kasabay na localized thunderstorms. Despite na medyo moderate sa may bandang Central Cebu, expected din na mga isolated rain showers maghapon hanggang dito na sa may bandang Katimugan ng Dumaguete at bandang Siquijor. Siyempre ang Bohol hindi rin ligtas na makakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Mabini, Kanhay, Guindulman, Anda, pababa na ng bandang Garcia Hernandez. So expected ang mga biglang moderate and some heavy rain showers sa Bohol. Ingat sa biglaang flash floods. Maulap naman at highly concentrated din ang mga gloomy sa paligid nga po ng Negros Region din mula bandang Bacolod, Bogo, Lacalota at sa may paligid ng Calaon. Ingat na lamang po sa baka magkaroon ng pag-flow ng pyroclastic kapag umulan po sa inyo dyan. Bagamat moderate, asahan ang gloomy na panahon na halos maghapon at mga isolated light to some moderate rain showers and localized thunderstorms. And the rest ng Panay Island mula Iloilo, patawid ng Panay Island ay despite na katamtaman tayo dyan, may mga isolated rain showers din ang iiral. Especially dyan sa may bandang Carles, bandang Balasan, Estancia, hanggang Concepcion na po yan. So magdala lamang ng payong mga folks. At sa kanluran naman, mula dito sa parte o sakop ng bandang Pandan, yan, sa Kulasi, o bandang sakop po ng Barbasa, or the rest, kabilang na ang parte ng Aklan, yan, at Antique, expected ang mga isolated rain showers, mga mahihin at katamtamang pag-ulan halos maghapon, maging sa gabi o madaling araw, dahil nga po sa umiiral na southwest monsoon.
Mula naman sa may bandang hilagang parte ng Mindanao na mamagitan ng Southern Visayas, magiging maulan kayo, especially sa Surigao Region. Expected ang mga localized thunderstorms dyan sa Surigao City, pababa na yun ng bandang Jamonga at the rest ng Butuan. Asahan na medyo makulimlim na panahon at expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Bagamat medyo maulap at katamtaman ang umiiral sa halos buong landmass ng Mindanao, expected anytime ang mga biglaang buhos ng ulan kalat-kalat, lalo na sa may bandang General Santos City, Jose Abad Santos, sakop ng Davao Occidental, and the rest ng Sorsogon area. Bagamat medyo katamtaman at medyo fairly muna ang umiiral dito sa inyo sa may bandang Sorsogon and the rest ng bandang Cotabato, asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms po. So maging ang buong Davao region ay nagiging katamtaman kayo dyan hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley. Maulap at asahan din ng mga isolated rain showers sa bahagi nga po ng Misamis Occidental, patawid na ng bandang Zamboanga del Norte. Expected din ng mga localized thunderstorms, mga ilang kalat-kalat na buhos ng ulan, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Ganon din ang forecast sa may dulo ng Zamboanga City, pero magiging mas katamtaman ang lagay ng panahon at fairly weather dito sa parte ng Basilan at Hulo-Sulu. So medyo mas maaraw kayo dyan. Mga ilang partly cloudy lamang ang mas madalas na ihiral, so hindi pa rin mawawala ang afternoon showers ha. So generally ang parte ng Mindanao, medyo mas katamtaman ang lagay ng panahon, hindi kagaya masyado sa Visayas sa South Luzon na mas concentrated po yung thermal transition, kaya nagkakaroon po ng mga surface trap dyan na nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So diretso agad tayo sa ating computer generated tropical cyclone sector, yung dalawa nating binamantayan na aktibong low pressure area. Ayan, tuluyan na pong inalis ng aking tropical cyclone sector itong si 03, dating 96W, at nauna na pong inalis kahapon pa itong si Sepat. Ayan, nalusaw na rin siya since kahapon. Kaya lang yung dalawa niyan na nawala o nalusaw, pumalit naman o may pumalit naman na another dalawa na naman na invest low pressure area. Itong si 97W ay nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung huling record niya, 6 o'clock AM po. So nag-adjust na siya. Pero bandang mga 6 o'clock AM ay malinaw na pumasok yan. Pero mga 6:15 supposedly yan. So nagkaroon lang siguro ng readjustment. Pero 6 o'clock ay nakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. At makikita natin, kumikilos ito pahilagang kanluran pa rin. Medyo magulo nga lang ang tracking niya, pero kung titingnan natin yung pinaka-total track mean niya ay malinaw na pa west-northwest po ang nagiging kilos niya. Yan. So, titingnan natin kung gaano na siya kalayo as of 11 o'clock AM habang kasulukuyang tayong nagre-report. Ang magiging reference point po natin ay ang parte nga po ng Santa Ana, Cagayan. Yan. Mula sa pinakamalapit na sentro ni 97W ay nasa layo po itong 1,177 km east ng Santa Ana, Cagayan po. Yan. So, yan ang kasalukuyang layo niya as of 11 o'clock AM. At yung bago nating binamantayan na low pressure area naman, kung susukatin din natin ang kasalukuyang layo niya, magiging reference point natin ang Bira Catanduanes. Yan. Reference point natin, Bira Catanduanes po. Nasa layo naman siya around 1,617 km east ng Bira Catanduanes naman, Eastern Visayas area. So, yan po yung layo ngayon. Nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Itong bagong invest na binabantayan natin. Yan. Nasa starting wind speed pa lamang siya na 28 km per hour. At nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin, pa northwest naman o west-northwest din ang lumalabas na ikinikilos nitong si 98W. Yan. Si 98W na ang itinawag dito. So, ine-expect natin na magkakaroon po ng dissipation itong si 97W dahil nasa dissipation state po siya. Ayon sa pinaka-latest observation natin sa kanya. Dahil nga hindi natin inaasahan na maaari itong mag-dissolve then magre-reorganize. So, posible ba itong magsama itong dalawa? Sa ngayon, medyo hirap magsama itong dalawang ito dahil meron pa ring umiiral na malakas na horizontal wind flow dito. Ang nangyayari sa kanilang dalawa, napipiga pa rin silang dalawa.
Kaya hindi nagkakaroon ng magandang wala tayong nakikitaan sa ngayon na magkakaroon ng Fujiwara effect itong dalawang ito. Dahil hirap nga po silang makakilos dahil may sumasalpok sa kanya na malakas na horizontal wind flow dito sa may bandang dagat Pasipiko. So titingnan natin baka mauna itong mag-dissolve itong C97W anytime since hindi naman siya maitatawag. Pero upon dissolving nitong C97W, just in case, papalit itong C98W. So, tingnan po natin kung ganyan ang magiging scenario niya. At sa ngayon ay pareho silang nasa dissipation state pa rin. So, mapapansin natin sa dalawang ito na natiling low ang kanyang development. Yan, yung yellow color. Ibig sabihin, napakababa yung chance pa rin niya sa ngayon na maging isang aktibong low pressure area ang dalawang ito. At obserban pa rin natin kung magkakaroon pa ng further development ang dalawang ito dahil kung makikita ninyo ay walang pagbabago pa rin at ang kanilang center air pressure gaya na lamang ni 97W 1006 hectopascals ang kanyang center air pressure. Si 98W naman 1007 hectopascals. So medyo alanganin pa rin yung kanilang atmospheric pressure na pagkababa. Yan. So, yun po ang pinaka-latest at wala pa namang so far na nakikitaan tayo na empirical forecast, maging yung pinaka-ensemble forecast, wala pa naman. At makikita sa kanilang mas klaro na satellite imagery, itong C98W. Ayun, halos pigang-piga pa siya at hirap pa siyang makapag-create ng magandang sirkulasyon. So, napaka-uncertain ang development ng dalawang ito dahil na nagiging alanganin dahil nga po sa malakas na hangin dito sa may bandang dagat Pasipiko. Ayan yung southeasterly yung wind environment sa kanila. Ayan malakas po yung daloy. Kaya nakokontra, medyo pinapahina po yung kanilang sirkulasyon. Yun po yung significance niyan. Sa ngayon, wala pa tayo spaghettios models dahil wala pang nadedetect na active tropical disturbance. Ibig sabihin na active tropical disturbance kapag nagsimula na silang maging tropical depression na. Yun po yung ibig sabihin yan. Pero pag low pressure area pa lang, lalo na't napakababa pa ang significance na lumakas ito sa ngayon, hindi pa siya marirecognize ng ating automatic chart model ng ating spaghettios. So, yun po. Wala pa tayong mai-forecast sa ngayon. Obserban pa natin si 98W within 55-hour period nga po kung magkakaroon ito ng significant at wala pa tayong nakikitaan na magsasanib itong dalawa sa ngayon. Dahil pahirapan pa ang kanilang sirkulasyon at upward low convection. Nakakatulong na lang sa kanila yung nourishment dahil nga po sa monsoon trough na umiiral dito. Yan. Yung malawakan na monsoon trough na yan ay nagkakaroon sila ng pagkakataon pa na posible pang mas lumakas ito anytime. Habang kumakabig pa kanluran. Habang lumalayo kasi yan, yung flow ng easterly wind sa kanila medyo humihina. Kaya posibleng magkaroon pa ng organized development yan pagpasok pa ng Philippine Area of Responsibility. So despite ng kanilang hirap sa pagdevelop ay titingnan natin yung kanilang tropical cyclone assessment monitoring. Kung magkakaroon ba ng significance na ito ay tuluyang lumakas o alinman sa kanila sa dalawa na magiging isang aktibong low pressure area o bagyo man lang. So tingnan po natin mula sa West Pacific Basin natin na natiling negative pa rin po yung active cyclone development probability nila. Yan, wala tayong komento. Pero makikita natin sa kanilang convergence ay malawak po yung kanilang favorable. Yung favorable sa kanilang dalawa mataas. Ayan maganda yung daloy sa kanila, lalo na yung flow ng southwesterly trade winds dito sa Timog Kanluran na nag-embed ng monsoon trough. Kaya yung vorticity nila medyo mataas pa rin at nanatiling at least moderate to strong. Pero dito mapapansin natin mga high moderate pa lamang siya. Yun. Pero at least malinaw yung vorticity niya kaya medyo malinaw din ng bahagyang kanilang cyclonic probability. Hindi nga lang siya disorganized pa rin sa ngayon. Ganon din yung horizontal probability. Ayan medyo moderate na rin. So mahababa pa within 72 to 192 hour period pa ang pwede nating obserbahan nito at mula sa kanilang global spectral model mula kay Japan Meteorological Agency makikita po yung pagpasok ng either ni 97W yung development na yan, kasi dito parang nagsanib yung dalawa, yung trough nila. And then, nung nagsanib, habang nasa loob ng PAR, nagkaroon ng reorganized development. Anong araw yan? Bandang July 3 na po yan.
So parang unang linggo ng July, magkakaalaman po na kung itong binabantayan natin ay magkakaroon ng organized development. Kaya lang mapapansin natin, tila kumikilos ito pakanluran muna, and then bigla itong kikilos pa northeast, pa ganun. So medyo alanganin ito na makalapit po dito sa kalupaan ng Luzon. Well, titingnan po natin dahil makikita naman natin dito, halos lalapit lang sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, and then bigla itong kakabig, pahilagang kanluran, dahan-dahan. O tila pahilagang silangan yon, pahilagang silangan o northeast ang nagiging kilos niya. O yan, medyo alanganin pa na nagno-northwest siya. So dahil nga po sa environmental steering environment, medyo nagpapagulo sa kilos ng low pressure area na ito tuloy. Kapag mayroong umiistorbo sa kanila na vertical wind shear at masyadong malakas, minsan nagugulo po yung galaw o kilos ng isang low pressure area o bagyo po, ganun. Gaya na lamang nito, lalapit ito ng bandang Luzon, and then bigla itong kakabig pa northeast. So halos dumidikit lamang siya dito sa may bandang eastern Luzon, pero walang nakikita ang landfall contact. Sa mean sea level pressure naman, pagbabasehan natin, ayan, bumaba siya as 1,004 hectopascals. So, either sin 97W ito o 98W kung magsasanib man sila. Pero makikita natin sa unang linggo ng July ay itataas ito ni Japan Meteorological Agency as tropical depression. Baka nga mas mapaaga pa nakataas na yan as tropical depression ni Japan Meteorological Agency. Baka within 24 to 48 hour period. So, expected yan. Itataas yan ni JMA. Ayun o. Kailan kasi yung atmospheric pressure niya napakabagal ng kanyang progress. Yan. Kapag ka nag-positive yan at tumaas po yung probability, dyan baka magkaroon tayo ng sakali, bising. Kung sakali. Hindi pa natin masabi sa ngayon dahil napaka-irregular pa o unorganized talaga ang development. Mahirap magpakasakali kaagad kapag ka napaka-disorganized yung kanilang sirkulasyon. Pero sa kanyang mean pressure, makikita naman natin medyo mababa ang atmospheric pressure niya. Bumababa na sa 1,004 hectopascals. Kaya lang, wala pa siyang nakikita na mas hihigit pa siya o mas lalakas pa above 1,004 hectopascals pagpasok po ng unang linggo ng July. Mula sa tropical cyclone strike probability, makikita natin ang kanyang probability of development, 60%. So mukhang mas lalakas itong si 98W compared kay 97W. Ito si 97W, at ito naman si 98W na. So, mukhang walang merging na nangyayari, pero nagshe-share sila ng dalawang trough system. Kaya kung sino yung magiging mas malakas sa kanila, dyan po siya sasanib. So, posibleng itong si 97W, baka sumanib na lamang ito kay 98W. Kasi nakikita natin dito ay nagiging mas malakas ang development ni 98W compared kay 97W. In T96 hour period, yan, kung in T96W period or July 1, by July 1 na po ito, hanggang July 1 na po ito ha, ay makikita natin is naglalaro pa rin sa 50%. Pero makikita natin dito, medyo papalayo itong si 98W ha. So parang ang nangyari, parang may slight Fujiwara circulation ang nangyayari dahil yung present ni 97W nagkakaroon ng ganyan, and then itong si 98 bigla itong kikilos pa northeast, pa ganun. So parang ganun ang nangyayari. Well, obserbahan nating maigi dahil tila papalayo yung galaw nitong isa na nasa 50% tropical cyclone strike probability. Kaya lang yung outdoor trough ni 97W mas maapektuhan na ang buong Nodo Luzon, 20 to 30%. Mas apektado na po ang buong Nodo Luzon, kasama na ang parte nga po ng Central Luzon. Bandang 5 to 10% naman o 10% sakop ang Metro Manila and the rest ng Southern Luzon area. So baka pagpasok po ng unang linggo ng July o huling 3 araw ng June, baka ulanin po tayo ng tuloy-tuloy dahil po sa presensya nitong surface trap na ito. Yan. At kung titingnan natin in 120 hour period or July 2 kung sakali, yan, 8 PM, ayan, makikita natin parang papalayo nga itong C98W, and then yung trough ni 97W
ay magpapaulan sa buong bahagi ng Nodo Luzon, kasama na ang Ilocos Region hanggang Pangasinan. Yan. And then, ang uulanin din ay maapektuhan at least hanggang 10%. Ang sakop ang Metro Manila to 20%. So, bandang hilagang parte ng Metro Manila, tatamaan ng 20% Tropical Cyclone Strike Probability. So, magiging maulan po tayo pagsapit po ng week na ito. Nitong darating na linggo, mukhang magiging mas maulanin tayo sa Metro Manila. Kung hindi man tuloy ang magiging aktibong low pressure area si 97W at yung surface top niya ay tatawid dito or sakaling low pressure area lamang siya nalalapit sa may bandang Luzon, magbubunsod po ng malawakang ulan sa extreme Nodo Luzon hanggang Southern Luzon po. So medyo ready pa rin tayo kahit papaano. Ipaghanda pa rin natin dahil mabilis po kasing lubugin ng baha lalo na dito sa amin sa Caloocan South. Si 98W, tila palayo po yung ikinikilos niya. Pa northeast ang nagiging galaw niya. Yan. So, by the 144-hour period or July 3, tingnan natin kung tuloy yan itong lalayo si 98W. Ayan, mukhang palayo nga talaga siya. Ayan, oh. So, mapapansin natin, medyo papalayo. Then, yung trough ni 97W o yung remnants, magpapaulan naman sa extreme Nodo Luzon. So mukhang magiging maulan tayo ditong darating na linggong to ha. So medyo prepare po tayo mga folks. At mula naman sa computer models, makikitaan natin ay mula kay GFS. Ayan, medyo nagkakaroon na po ng dalawang development yung dalawa na ito. Malamang ito si 98W. Ayan o. Makikita natin pa northeast na nagiging galaw niya. Yan, papalayo siya sa Pilipinas. So, malamang yung steering environment, tumaas siya ng husto, kaya tumaas din ang naging galaw nitong low pressure area. So, baka pagpasok ng PAR, kung hindi man maging tropical depression sa atin sa Pilipinas, o itataas ng ating tropical cyclone sector, ay baka pagkalabas nito ng PAR uli next week, baka doon pa lang siya tuluyang magiging mas aktibong bagyo na. Yan. May low pressure area din na nakikita sa may bandang kanluran ng bansa. Well, tingnan po natin kung mangyayari yan dahil magkakaroon nga po ng malawakan dito na pag-ulan pagsapit nga po ng July 1 to July 3. Tataas po yung probability natin dyan at baka sakali yung embedded ng ating habagat magre-resulta ng isang Coriolis circulation at posibleng magkaroon ng panibagong low pressure area. So mukhang maraming magaganap next week po ha. Base dito sa pinapakita ni GFS. Kay NAVGEM naman ay makikitang si 98W kikilos din pahilagang silangan. Mukhang papalayo talaga siya ng Pilipinas. Hindi ito lalapit sa kalupaan. Yan. So pahilagang silangan na nagiging kilos ni 98W kung sakali. At hindi na natin makita si 97. Malamang nag-conjoin na nga sila ni 98W. Kay SMWF naman, makikita natin yung trough o yung pinaka-tropical wave lamang ni 98W ang nakikitaan lamang natin dito. Ayan, oh. At makikita, palayo din ang nagiging kilos niya. So, mapapansin natin, mukhang medyo suswerten pa rin tayo kahit paano, kaya lang ulanin pa rin tayo dito sa parte nga po. Lalo na sa extreme Nodo Luzon at maaring madamay at least 10% to 20% ang Metro Manila hanggang Southern Luzon po yan this coming week po o this coming weekdays o baka pagpasok po ng ulang linggo po yan ng July. So medyo prepare pa rin tayo kahit na hindi tayo direktang tatamaan ng dalawang tropical wave nito o low pressure area dahil nakikitaan kasi si 98W tila lalayo ito ng bansa pagpasok o paglapit nito sa may bandang hilagang silangan ng Nodo Luzon this week. Samantala sa ulat lindol, well, kaninang alas 7 ng umaga, mga bandang 7:08 AM o 7:10 AM, nagkaroon ng malakas na pagyinig at nag-alarm yung aking seismograph. Medyo tulog pa ang inyong lingkod yan, pero medyo nagising na tayo. Kung titingnan natin sa data feed agad ni PBOX, naganap ito kaninang 7:07 AM. Yan. Kanina, kay PBOX, nasa unang magnitude 6.9 sa kanila. Sa akin, ang measurement ko magnitude 6.3. Ngayon, dinegrade na nila sa magnitude 6.1 na lamang dahil nakita nila sa International Seismic Network, hindi naman umabot ng magnitude 6.5 yung pagyanig dito. Naganap ito 7:07 AM sa may bandang southeast ng Sarangani Island
Davao Occidental. Medyo malayo-layo naman so far, pero at least intensity 3 ang malamang naramdaman ng mga taga General Santos, Sarangani, at maaaring maramdaman din ang ilang intensity 3 o intensity 2 sa bandang Davao del Sur at ilang parte ng Sultan Kudarat, sigurado. So may lalim na epicentral depth, 79 kilometers po ito, at nagkaroon siya ng aftershock sa kaninang 7:41 AM na may magnitude 5.5. Yan, may lalim na 10 km depth, same spot din dyan sa may bandang Sarangani, Davao Occidental pa rin. So nagkaroon siya ng pangalawang malakas na aftershocks. So medyo alisto po tayo sa kababayan natin sa Mindanao dahil mukhang mas malakas ang naging recorded na pagyanig sa inyo dyan. Nakakailan na kagad tayo ng magnitude 5 na naman at nadagdagan na naman tayo ng isang magnitude 6 na pagyanig. Buti na lamang medyo malayo at sa dagat ito nagmula. Wala namang nakataas sa tsunami dahil sa masukal at mababaw lamang yung plate dyan. At medyo mas matigas po yung tectonic plate dyan. Medyo mas matigas. Wag lamang dito sa may bandang malapit, sa may bandang Davao Occidental, sa mas malapit. Dito mas sensitive po yung plate dito. Ito, yan. Yung Davao Gulf, yan ang medyo delikado. At dito naman sa may bandang Sultan Kudarat, yung lupa dito medyo delikado pag yumanig yan. Yan, yung Daguma Extension, Mindanao Fault. Wag sana magalaw yan. Sa ngayon, ang medyo gumagalaw ay dito. Yan. Itong East Asia o Dextral. Yan, yan. Ito yung medyo gumalaw. Kaya nagkaroon ng mga pagyinig dyan. Kasi may mga underwater volcanoes din kasi dyan. So, baka mayroong nagkaroon ng under volcano eruption, di natin alam dahil tectonic naman siya, hindi naman siya volcanic earthquakes. So, ingat na lamang po sa mga kababayan natin sa may bandang Davao Occidental ha. And the rest, so far, mula kaninang madaling araw ay wala namang magnitude 4 tayo na inaitala so far. Double check din natin yung ating sea level kung gumalaw dito sa may parte ng Mindanao. So far, wala naman, kaya walang nakataas sa tsunami warning. Ayun, no? Normal naman at hindi naman masyado nag-ripple yung karagatan dyan sa may bandang katimugan ng Mindanao. So, normal naman at wala tayong nakataas sa tsunami warning. Which is na-post ko yan kanina nung magising ang inyong lingkod nag-alarm ang aking seismometer dito sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake natin kung nakakailan na tayo. At mukhang ngayon na ang may pinakamaraming lindol na naitala kumpara ng mga nakaraang buwan. So, for naman of June 2025, ayan, dalawa na ang ating magnitude 6. Kitang-kita na po dito. Isa dito sa may bandang Davao Oriental sa Banganga. At dito sa may bandang Sarangani naman. So, ang total earthquakes natin so far, 998. So, halos 1,000 na ang ating total earthquake ngayong araw. 952 dito is magnitude 2.0 pataas. 40 sa magnitude 4.0. 4 na ang ating magnitude 5. At 2 magnitude 6.0. At ang dalawang magnitude 6 nito ay nasa may bandang Mindanao area. So mag-iingat po mga kababayan natin at magkaroon tayo ng mga earthquake drills. Pag-iingatan po natin dahil medyo mas yanigin na ang parte na yan sa Mindanao. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 28, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 28, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong umaga sa ating report. Well, asahan natin na medyo maaraw at medyo overcast ang iral sa atin sa umaga tanghali, pero pagsapit ng hapon, expected pa rin ang mga isolated at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa dalawang weather systems natin na umiiral. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-direct reading sa dynamic value na reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.